China experts binalaan na ang bansang Amerika sa pagpapalakas ng presensya ng mga militar nito sa paligid ng bansang China at sa karagatan na sakop ng China. Samantala ayon pa sa news report nagkakaroon na din ng mga pag-alala patungkol sa mga lalong pagpapadami at pagpapalawak ng mga nuklear sa pagitan ng dalawang bansa, ang Estados Unidos at ang bansang China. Alam nyo ba mga kasama na halos 10 hanggang 100 na nuklear ay kayang-kaya ubusin ang buong sanlibutan? Well, maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video kung saan pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi kang na-update sa ating mga susunod pa na videos. Kaya naman wag na nating patagalin pa ito. Simulan na natin. Habang naghahanda ang Administrasyong Biden para sa personal na pagpupulong ng Pangulo kay Xi Jinping ng China, ipinaliwanag ng isang dalubhasa sa patakarang panlabas kung bakit hindi dapat mangyari ang pagtitipon sa una. Tinitimbang ni Chiang ang epekto ng pagpupulong ni Pangulong Biden ngayong buwan kay Chinese President Xi Jinping sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa San Francisco. Sa pagpupulong ay sana magkaroon ng pagkatunaw ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ngunit ang dalubhasa sa patakaran ay nagtalo para sa isang kumpletong decoupling mula sa China, na nagbabala na ang bansa ay bukas lamang sa mga talakayan ng US dahil ang kanilang ekonomiya ay hindi lumalaki sa bilis na mayroon ito sa mga dekada. Ang pakikipag-usap tungkol sa pagkontrol ng armas sa China sa ganitong theoretical na kahulugan ay hindi masama. Ngunit ang punto ay, kailangan mong magkaroon ng isang kasunduan na napapatunayan. Ang China ay palaging tumanggi na pag-usapan ang laki ng arsenal nito, at ang isang hindi mapapatunayang kasunduan, na malinaw na magugustuhan ng komunidad ng pagkontrol ng armas, ay hindi para sa pinakamahusay na interes ng Estados Unidos o ng internasyonal na komunidad. Ang karagdagang reaksyon sa nalalapit na pagpupulong ni Biden, tinawag ito ni Chiang na baliw lang, na sinasabing hindi pa handa ang administrasyon na harapin ang talagang kakilakilabot na katotohanan ng geopolitics ng China. Ang kalihim ng Treasury ng Estados Unidos na si Janet Yellen ay unang makikipagpulong sa Vice Premier ng China bago ang pagtitipon ng Pangulo matapos na maglatala kamakailan ng Washington Post op-ed na nagmumungkahi na mayroong paraan para sa Amerika at China na magtrabaho at makipagkumpetensya sa isa't isa. Ang aming layunin ay hindi mag-trigger ng isang hindi maayos, pakyawan na pullback ng pribadong sektor mula sa China. Mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng ma-chain at ekonomi. Ayon pa sa Taiwan Defense Ministry, ang pangyayari ay halos isang araw tumagal noong araw ng Miyerkules, at sinasabi nito na sa 43 military aircraft ng China ay pumasok ang 37 warplanes ng China ang lumusot sa median line ng Taiwan Strait, na kung saan ay hindi na kinikilala ng bansang China o hindi na ginagalang ng China ang informal divider sa pagitan ng isla ng Taiwan at ng kanilang bansang China. Samantala naka-monitored 24 oras ang Taiwan Defense Military sa mga aircrafts. Ang mga maniobra ng militar ng China ay nakikita na nilayon upang sirain ang moral ng mga Taiwanese, pagkapagod sa mga piloto nito, at iba pang tauhan, at pagsusuot ng kagamitan nito. Sa kabila nito, ang kasalukuyang katayuan ng de facto na pagsasarili ay nananatiling malawak na popular sa mga botante ng isla. Ang budget ng pagtatanggol ay nadagdagan upang bumili ng mga bagong kagamitan mula sa US. Ang punong kaalyado nito, at upang makagawa ng ilang mga item sa lokal. Samantala sinabi naman sa ulat na inactivate ng bansang Taiwan ang kanilang land-based missile systems,
Para kung mayroong hindi inaasahang pangyayari, ay alerto ito at mabilis na magagampanan ang tungkulin para sa mga hindi ka nais-nais na ginagawa ng mga fighter jets at mga barkong pandigma ng bansang China sa mismong loob ng isla ng Taiwan. Samantala ayon sa mga residente ng Taiwan, sanay na sila sa mga ganitong gawain ng mga militar ng China dahil taon-taon ay talagang nangyayari ito. Sa isang pandaigdigang forum sa pagtatanggol sa Beijing noong Lunes, inulit ng pangalawang ranggo ng opisyal ng militar ng China na si Gen Zhang Yuxia ang mga banta ng gobyerno ng China na gumanti laban sa mga hakbang tungo sa pagtatatag ng formal na kalayaan ng Taiwan, na nagsasabing kahit sino ang magtangkang hatiin ang Taiwan mula sa China sa anumang form, hinding-hindi papayagan ng China at ng militar ng China na mangyari iyon. Sa digmaan sa pagitan ng mga Hamas at Israel, ay tila napupuno na sa galit ang Israel Military Forces na kung saan tila, kahit sumusuko na ang mga Hamas kapalit ng paglaya ng mga bihag, ay patuloy pa din sa ngayon ang mga pagpapasabog ng bansang Israel. Na kung saan ay wala nang magawa ang Hamas kundi lumaban na lang din ng bala sa bala. Gayunpaman tila nasa likod pa din ng Israel ang Amerika, na tila hindi umaalis sa pwesto nito sa karagatan, at nakaabang sa mga kalaban ng Israel. Sa digmaan sa pagitan ng mga Hamas at Israel, ay tila napupuno na sa galit ang Israel Military Forces na kung saan tila, kahit sumusuko na ang mga Hamas kapalit ng paglaya ng mga bihay, ay patuloy pa din sa ngayon ang mga pagpapasabog ng bansang Israel. Na kung saan ay wala nang magawa ang Hamas kundi lumaban na lang din ng bala sa bala. Gayunpaman tila nasa likod pa din ng Israel ang Amerika, na tila hindi umaalis sa pwesto nito sa karagatan, at nakaabang sa mga kalaban ng Israel. Matapos maglunsad ng pag-atake ang ilang grupo na kontrolado ng Iran sa Iraq at Syria, at ang paglunsad ng mga missiles at drone mula sa Houthi sa Yemen, at ngayon ang Hezbollah sa Lebanon, Amerika inabisohan ang USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group na maghanda na. Dagdag pa dito, inactivate na rin ng Department of Defense ng Amerika ang pag-deploy ng THAAD missile at mga karagdagang batalyon para sa Patriot missiles sa buong rehiyon ng Middle East para sa proteksyon ng mga tropang Amerikano. At sa pagtatanggol sa Israel. Walang may gusto ng digmaan mga kabayan, pero huwag nilang hamunin ang Amerika, dahil iba ang lakas na meron si Uncle Sam. Kagabi, isa na namang miyembro ng Hamas ang nasawi sa ginawang operasyon ng IDF. Hezbollah walang tigil na binomba ng Israel. Ito ay matapos sabihin ng IMD na pinili ng Hezbollah na sumali sa digmaang ito, sila ay magbabayad ng malaki. Ayon sa panibagong impormasyon, grabe, 4 na cruise missile at 15 drone ang pinabagsak ng barkong pandigma ng US. Sa ngayon ay walang makakapigil sa mga Israeli Military Forces na pulbusin ang Hamas, na kung saan ay alam naman natin na malaki talaga ang galit ng mga taga-Israel lalong na sa mga Hamas. Na kung saan ay talaga namang pinupulbos ng Israel Air Forces ang mga kuta o kinaroroonan ng mga Hamas. Samantala hindi titigil ang Amerika sa pagtulong dito. Kung saan ay alam din naman natin na malapit na magkaibigan ang dalawang bansa, ang Amerika, ang Israel. Well, nakasubaybay pa din sa Hamas ang Amerika. Gayunpaman maaring hindi pumayag ang Israel sa kagustuhan na palitan o kondisyon ng Hamas na kung saan ay sinasabi nito na umpisahan mo tatapusin ko. Yan ang mala Fernando Poking na sinabi ng Israeli Forces. Kaya naman mga bansang kalaban dyan ng Amerika, wag na kayo mag-umpisa ng digmaan kung hindi nyo kakayanin ang lakas ng tambalang Israel at America Military Forces. Samantala nagkaroon naman ng paglusob sa Amerika, gayunpaman walang nasaktan o nasawi sa engkwentro. Madami naman ang mga bansa na tila nagrarally upang palayain na ang mga Palestino at bigyan ito ng sapat na mga makakain, maiinom supply ng kuryente, iba pa. Nasa ngayon ay tila kaawa-awa ang mga Palestino dahil sa pagputol ng mga resources na kinakailangan upang mabuhay.
Sa ngayon ay di pa din makapaniwala ang nakararami sa kung ano ang kinalabasan ng digmaan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Dahil kung buhay ang nawala, buhay din ang magiging kapalit. Yan ang tila ipinapahiwatig ng giyera. Madaming mga bansa ang tila naawa na sa mga sibilyan na nadadamay sa matinding digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman ay masasabi natin na gusto na din tumulong ng mga bansa dito. Na ang iba pa nga ay nagpapadala ng malalakas na puwersang pandigma upang puksain na ang mga salarin sa nangyayaring kaguluhan na ito. Katulad na nga lang ng Estados Unidos na patuloy pa din ang pagtulong sa Israel. Ito ay upang ipaghiganti ang kanilang mga mamamayan na nadamay sa mga pagsabog. Madaming mga bansa ang tila naawa na sa mga sibilyan na nadadamay sa matinding digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman ay masasabi natin na gusto na din tumulong ng mga bansa dito. Na ang iba pa nga ay nagpapadala ng malalakas na puwersang pandigma upang puksain na ang mga salarin sa nangyayaring kaguluhan na ito. Katulad na nga lang ng Estados Unidos na patuloy pa din ang pagtulong sa Israel. Ito ay upang ipaghiganti ang kanilang mga mamamayan na nadamay sa mga pagsabog. Hindi pa din matigil ang kaguluhan sa Israel at Gaza na kung saan ay tila palubog na ang Gaza sa mapa dahil sa mga pangbobomba na nangyayari at mga airstrike na tuloy-tuloy pa din hanggang sa ngayon. Na kung saan nga ay pati na ang mga hospitals ay nadadamay dahil sa mga pagsabog na ito. Na pati na ang walang mga kinalaman na mga sibilyan ay nadadamay at nawawalan ng buhay sa madugong digmaan na ito. Samantala ay madaming mga bansa pa din naman ang maaring makialam dahil sa digmaan na ito. Amerika hindi pa nakontento sa ipinadalang US Carrier Strike Group, sa halip nagpadala pa ito ng isang carrier para sumabak sa giyera. Mga armadong grupo ng Hamas mukhang desperado na sa digmaan. Na kung saan kahit na ang huli nitong pag-asa ay nabigo pa. At ito ay ang panawagan kay Russian President Vladimir Putin na subukang kumbinsihin ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na itigil na ang mga isinasagawang pangbobomba at pagsasagawa ng airstrike sa Gaza Strip. Hamas mukhang pulbos na talaga at pawakas na sa ating mundo. Benjamin Netanyahu sinabi na mas palalakasin pa nito ang pagpapasabog sa mga Hamas. Ito pa ang malupit mga kasama. Hindi pa nakontento ang Amerika sa pagpapadala ng isang US fighter jet carrier, sa halip sumabak at nagpadala pa ng isang military carrier para tuluyan ng pulbusin ang mga kalaban. Ganun pa man ang pagpapadala din na ito ng Estados Unidos ng kanilang matinding puwersa sa Israel ay nagpapahiwatig din para hindi na mas lumaki o mas lumawak ang digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga Hamas at ng Israel. Na kung saan ay dahil dito napaatras ang bansang Syria at Iran. Samantala pati na ang mga naglalakasan na barkong pandigma ng bansang Israel ay ginamit na upang supilin ang mga papasok at lalabas sa karagatan ng Gaza Strip ng mga Hamas. Tunay nga naman ang kasabihan na umpisahan mo at tatapusin ko. Mala FPJ ang datingan. Ganun pa man pati na rin ang mga F-negatibo, 16 na multi-role fighter ng Israel ay gamit na gamit para sa mga pagpapasabog at airstrike sa mga Hamas. Talaga naman wala nang pagtataguan ang mga Hamas. Na pati na ang Iran at Syria ay sinabing hindi lalaban. Sa ngayon ay hindi na din makapagpigil ang bansang Amerika laban sa mga Hamas. Na pati na ang mga naglalakasan na mga fighter jet nila ay sumabak na sa giyera at nagpapasabog na rin sa mga lugar kung saan may kalaban. Na kung saan ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang bangis sa pakikipaglaban. Tunay nga naman na pagdating sa digmaan nandyan ang Estados Unidos para supilin at wakasan ang mga kalaban para sa kapayapaan. Kaya naman mga Hamas, ano pang hinihintay nyo, sumuko na kayo. Gagawin pa din ng bansang Israel ang lahat upang mapulbos at maubos ang lahi ng Hamas. Na kung saan ay tinitiyak ng kanilang ministro sa kanilang mga mamayan ay mawawala na sa mundo ang mga Hamas. Na hindi lamang yan mga kasama. Pati na ang Estados Unidos na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ay sinabing tutulungan ng kanilang puwersa